magandang araw po sa inyong lahat mga paps. Ang video natin ngayon ay tungkol sa inyong gagastusin kung ikaw ay mag-DIY setup ng isang 3 kW na hybrid off-grid na solar system. Tuturo ko din sa inyo kung saan ang legit na bilihan ng mga solar. Mga paps, ang hybrid off-grid nga pala na setup ay wala ng solar charge controller dahil magkasama na ang solar charge controller at inverter. Kung kaya, sa araw kapag maganda ang harvest, ay automatic na ang energy conversion at pwede nang magamit ang mga appliances na gusto mong paganahin habang nag-charge sa ating system. Ito nga palang gagamitin natin mga paps na hybrid off-grid na inverter ng One Solar ay tinatawag na toroidal type. Pag sinabing toroidal mga paps, ito ay friendly doon sa mga appliances natin na mayroong motor tulad ng aircon, ref at saka mga electric fans. Pwede mo ring paganahin ng inyong power tools. Kayang-kaya. Mga paps, meron nga palang tatlong klase ang mga solar inverters. May off-grid, on-grid at hybrid. Pag sinabing off-grid, ito yung klase ng inverter na tinatawag na stand-alone inverter. Ito ay palaging nakakabit sa battery bank. Kaya pag wala ng araw o kaya brownout, may kuryente pa rin ang bahay mo. Number 2, yung on-grid solar inverter. Ang on-grid inverter ay ito yung inverter na hindi gagana kapag hindi nakakabit sa Meralco or sa DU. Ibig sabihin lang kapag ka brownout at walang kuryente, kahit natirik ang araw, ay wala ka pa ring power. At yung pangatlo naman, yung tinatawag na hybrid. May dalawang klase ang hybrid na solar inverter. Merong off-grid na hybrid at saka may on-grid na hybrid. Magkaiba sila. Pero sa ngayon kasi, ang mga lumalabas sa market ay magkasama na yung on-grid at saka yung off-grid. Ito nga pala mga paps yung materials na bibili natin. Lahat ng materials natin mga paps ay binili ko lang sa isang tindahan sa One Point Solar Marketing. 24,000 naman para doon sa ating One Solar Hybrid Off-Grid Inverter. Sa battery naman mga paps ay gumamit tayo ng One Solar 24 volts Powerwall 250 ampere hours LiFePO offer battery or lithium. Nagkakahalaga ito ng 47,000. Tapos naman mga paps dun sa ating accessories, yung mga railings, mga protective devices, at kung ano-ano pa na kailangan ng ating solar system ay umaabot din ng 20,000 pesos. So lahat-lahat ng mga paps na materials ay umaabot siya ng 139,000 pesos. At kung hindi ka magdi-DIY at ikaw ay magpapa-install sa mga installer, sisingilin ka dito ng 45,000 sa kanilang professional fee. Bali, aabot ang gastos mo sa kulang-kulang 200,000. Depende sa layo. At pwede pang tumaas sa 200,000 mga paps kung napakalayo ng inyong lugar. So mga paps, hanggang dito na lang po ang ating video. Maraming salamat po sa panonood. Mga paps, please like and subscribe naman para mag-grow pa ang aking channel. At makapaggawa pa ako ng mga video tulad nito. Maraming salamat po.